Once a week lang ang day off ng amo kong babae, kaya kapag day off niya, marami talaga akong gagawin. Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Pagkaalis ng amo kong lalaki papuntang trabaho at yung amo kong babae tulog pa, kaya nagmamadali ako naglinis sa bahay at pagkatapos naglaba at syempre naligo na din kasi wala akong time maligo kapag gising na ang amo kong babae kasi marami kaming gagawin. Pagkatapos kong maligo ay kailangan kong patuyuin na yung buhok ko at gusto kong lumabas para sa labas ako magpatuyo, kaya nagdala na lang din ako ng tubig at naglinis ng mga bintana dito sa labas. Kadalasan ito talaga ang ginawa ng mga katulong dito sa abroad, mag-multitask ba, yung hindi lang isa yung trabaho mo. Mga mauutak yung mga syagala, mga katulong dito sa abroad, pero sabihan ka lang ng amo mo na walang utak, inti mafimok. Hay nako, kawawa ka naman. Ow! Fast forward, tapos na ako naglinis ng bintana, tapos na din kami kumain ng amo kong babae at gusto namin magluto, pero sumakit itong paa ng amo kong babae, kaya sabi niya ay lagyan ko daw ng bindahe tapos imasahe ko yung mga paa niya bago kami magsimulang magluto. Sa hindi pa nakakaalam, itong daliri sa paa ng amo kong babae, nabali yan dahil sa akin, dahil pinamasahe niya ako ba tapos pinapakapakan niya sa akin yung mga paa niya at ayun, nabali. Noong isang taon pa yan nangyari, pero hanggang ngayon sumasakit pa rin yan. Kaya palagi niyang pinalagyan sa akin ng painkiller cream at binabalot ko yan palagi kasi matakot siya na baka masipa-sipa niya ba na mabikil na po. At minasahe ko na din yung mga paa niya dyan at nilagyan ko ng lotion. Pagkatapos pumunta na ako dito sa kusina para magpreparar sa aming lulutuin, pero sabi ng amo kong babae, pupunta daw muna siya sa tindahan at maghanap ng maluto namin kasi ayaw daw niya magluto ng manok. Kaya ayun, pumunta siya ng tindahan habang ako dito nagpreparar ng mga lamas. Nag-prepare na ako nitong mga lamas pero hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin namin. Dahil malapit lang yung tindahan dito ay madali lang din siya nakabalik at ito na yung mga dala. Merong talong, yan yung lulutuin namin, may orange, may apple, may itlog din siyang bitbit. Ang dami niyan guys, pero siya lang yung nagbitbit galing sa sasakyan papunta dito sa bahay. Hindi niya ako tinawag dahil alam doon niya na busy ako dito sa kusina. Ay naku sa'yo madam. Ito na nga, talong at saka patatas yung lulutuin namin kasi kanina nakadecide na sana kami na manok yung lulutuin, pero sabi niya ayaw doon niyang kumain ng manok kaya gusto daw niya ng gulay. Kaya iyon, talong at saka patatas. At saka tingnan nyo guys, pinabilat. Ay, hirap ba magtagalog dito mga Bisaya guys. So, Bisaya na lang talaga makaintindi sa sinabi ko. Ang talong pinabilatan ng amo kong babae kasi masarap daw yung pinabinig. Diyos ko Lord. Sorry naman talaga mga Bisaya dyan sa nakaraintindi dito sa sinabi ko. Ito na guys, magseryoso na ako. So ayun na nga, binalatan ko ang talong at saka gilurod ko dyan sa kaldero. Tiray yun ito bawaan eh. Yung amo kong babae nasa sala pala kasi tumawag yung alaga ko at nag-usap sila sa sala. So ako lang yung nag-isa dito sa kusina kasi kanina siya man yung nagsukay-sukay dyan sa niluto namin, pero ngayon ako na lang dito nag-isa. Pero ito na nga guys, seryoso na ako. Tingnan nyo yung talong, maganda yung style no. Pinabalatan ni madam yung kaliwa kanan. Kabang-kabang. Hala, ay, kalisod ba mag-seryoso, ay. Nagkabang-kabang yung talong kasi gusto niya yung ganyan yung style. Pero alam nyo, pagkaloto niyan ay nagdugmuk-dugmuk man na siya guys. Hindi na makita yung style-style niya sa talong dyan na may balat sa gilid. Hindi na yan makita mamaya kasi dugmuk na yung talong. Kanina habang nag-video ako, medyo busy ako at pagod kaya seryoso yung mukha ko dyan. O ngayon na nakarelax na ako ay hindi ko na maintindihan yung sinabi ko. At pagkatapos namin nagluto ng amo kong babae, sakto din dumating ang amo kong lalaki at kumain na kami. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.